Kilalanin naman natin ang isa pang natatanging tauhan ng pamahalaan dahil sa naging ambag niya sa kapakanan ng mga estudyanteng lumad. Narito po ang kanyang kwento. Magandang gabi, Pilipinas. Tayo ngayon ay nabigyan ng pagkakataon upang tugunan ang inyong mga katanungan sa mga programa at patakaran ng Civil Service Commission. Ako po si Chairperson Carlo Nograles para sa CSC in Action. Bukod sa pagtalakay sa mga programa at polisiya ng Civil Service Commission, nais naming ibahagi ang mga kwento ng mga piling kawani ng pamahalaan na hinirang bilang outstanding government workers dahil sa kanilang natatanging kontribusyon na nagdulot ng pangmalawakang epekto sa bansa. Para sa isa na namang kwentong lingkod bayani, nais ko pong ibahagi sa inyo ang istorya ng isang outstanding government worker na si Eileen B. Añonuevo, isang Chief Education Supervisor ng Department of Education sa Davao del Norte. Siya ay pinarangalan noong Marso bilang CSC Pag-asa Awardee dahil sa kanyang kontribusyon sa DepEd upang makapagbigay ng access sa edukasyon para sa mga batang lumad. Nang malaman niya na mataas ang dropout rate ng mga batang lumad sa kanilang lugar, nagsagawa siya ng pananaliksik upang matukoy ang dahilan at kanyang napag-alaman na 30 kilometro kada araw ang nilalakad ng mga naturang indigenous children upang makapasok sa eskwelahan at makauwi sa bahay. Dahil sa malungkot na kalagayang ito, nag-propose siya ng proyekto na Balay Paglaom para sa estudyanteng lumad. Ito ay isang mala-boarding house na pasilidad na magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga batang lumad habang pumapasok sa eskwela. Dahil sa kanyang pagpupursige at pagmamahal sa mga estudyante, naisakatuparan ang proyektong ito. Ang Bahay Paglaom o Bahay ng Pag-asa ay naitayo sa tulong ng DepEd, Panabo City Government at sa pakikipagkatuwang sa mga tribal leaders at iba pang stakeholders. Buhat na maging operational ang pasilidad, mahigit na 38 IP learners mula grade 7 to 12 ang tumira rito. Masasabing matagumpay ang proyektong ito dahil una, walang naitalang dropout at non-reader sa Bahay Paglaom. Pangalawa, marami nang nakatapos ng secondary education at ang iba ay nasa kolehiyo na. At panghuli, patuloy ang binibigay na suporta ng lungsod ng Panabo sa proyektong ito. Bukod dyan, marami ring mga tao ang nagdodonate ng mga supplies, nagbibigay ng tutorial services at scholarship grants para sa mga bata. Lahat ng ito ay dahil sa inisyatibo ni Ma'am Eileen na mabigyan ng pantay na access ang lahat ng kabataan anuman ang estado nila sa buhay. Tunghayan natin kung ano ang sinabi niya patungkol dito. When we say education, it should be fair to all. Whatever type of learner, it could be IP, whatever. We need to be fair to them, and we need to check whether all of this type of children or learners were able to access education. So the IPs, the IP learners, sometimes they are left behind and they are deprived. So we need to take care of them. Tunay ngang siya ay isang lingkod bayani na may tuturing. Para sa mga batang lumad na kanyang natulungan, siya ang tinuturing nilang hero. Kudos sa iyo, Ma'am Eileen. Nawa ay marami ka pang matulungan ng mga estudyanteng katutubo. Inaanyayahan namin kayong panoorin ang buong kwento ni Ma'am Eileen B. Añonuevo sa Lingkod Bayan Diaries na aming pinapalabas sa aming Facebook page. Kung may mga katanungan kayo sa aming mga programa, maaring makipag-ugnayan sa aming mga opisina at social media channels. Pwede ring sumangguni sa contact center ng bayan. Hanggang sa susunod nating talakayan, mga issue ay tutugunan. Mamamayan muna, CSC in Action. Ako po ang inyong lingkod, Chairperson Carlo Nograles.